breaking news tayo mga kababayan. General Bato sumabog at talagang harap-harapan na sinupalpal itong si Tito Soto na wag gawing noontime show o school bukol o itbulaga ang Senado sa kanyang pagiging senador o Senate President. Mukhang bumaba ang kalidad ng Senado. Halaka, bakit kaya mga kababayan? Bakit napahagulgol sa iyak si Tito Soto na school bukol? Ito na po mga kababayan, sabog na sabog at talagang ginulpi ni General Bato si Tito Soto. Ito na po ang balita. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that Ayan mga kababayan, mukhang mainit ang ulo ni Senador Bato. Natila, nako mga kababayan, ito kasing si Tito Soto, sobrang yabang na eh. Wala nang magandang ginagawa na tila lumalakad po na mag-isa. Na feeling niya po, itbulaga. Itong nangyayaring mga problema sa Pilipinas na ang gusto niya lang masunod yung kanyang sarili. Na hindi niya kinoconsider yung kasama niyang mga senador. Lahat ng desisyon, siya nasusunod. Mga kababayan, kaya sinabi ni General Bato, tumigil ka, Soto, hindi itbulaga ang Senado. Baka akala mo, nag-aartista ka lang dito. Napahagulgol ng iyak. Itong si Tito Soto, hindi alam kung saan kukunin ang sagot dito. Nako po mga kababayan, nakakahiya ito. First time na magkaroon ng Senate President na akala mo si Solomon sa kanyang kayabangan talagang nakakahiya itong ginagawa niya mga kababayan. Ito po si General Bato. Siya na mismo ang maglalahad kung gaano kabulastog, gaano kayabang itong si Tito Soto, kaya balak nang tanggalin ito eh. Pinagpaplanuhan po ng minority na sibakin itong si School Bukol kasi nga sobrang yabang. Na akala mo, feeling niya siya daw si Solomon. 'Di ba pinupuri ni Subiri, pinupuri ni Lacson ito. Na sinasabihan si Marcoleta hindi marunong, kahit abogado, hindi marunong mag-imbestiga. Tapos sasabihin pa niya, mamatay kayo sa inggit. Mamatay kayo sa sama ng loob. Paano mo nasasabi yan, Tito Soto, sa mga kasama mo? Ngayon, susuplaking ka ni General Bato. Majority will be taken care of by being the Senate President. We hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako.
May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, 2 punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon-time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action? Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because it was the trolls who were saying something to that effect. So, tingnan nyo mga kababayan, nagpapalusot pa itong si Tito Soto. Tignan nyo mga kababayan, bobolahin pa niya yung mga senador. Kasama na rin niya yung mga kasama mo na sinasabi mo na mamatay sila sa sama ng loob. Mamatay kami sa sama ng loob, kasama kami doon. Kasi nakikita ng taong bayan ang pagkabayas mo. Pagka-congressman, wala kang pakialam. Pero pagka mga senador, front page sa dyaryo, sa mainstream media, pinuputakti ng mga basher. Kasi nga, pagka-diskaya ang sumabog at nagbigay ng mga sworn statement laban sa mga akusado na pinagbibintangan, hindi mo binibigyan ng atensyon. Pero pag itong sila Bryce Hernandez at yung iba pang mga testigo dyan, talagang VIP. Humiling lang ng ventilador o aircon sa kulungan, binibigyan agad. Kung ano mang naisin niya, kung saan siya pumunta. Gusto niyang mag-swimming pool, bibigyan mo Gusto niyang mag-steak na pagkain, bibigyan mo. Kung anong request ditong si Bryce Hernandez, siya ang nasusunod. Si Martin ang nasusunod. Di ba mga kababayan? O ngayon, maraming nakakapansin na ang direksyon ng Senado, ng Blue Ribbon Committee, itbulaga siya. Sabi ni General Bato, wag mong gagawing itbulaga. Noon time show ang Senado. Hindi bobo ang mga kasama mo. Di ba mga kababayan? Tapos pagbibintangan mo si Senador Marcoleta na nag-e-edit ng mga statement ng Diskaya. Di ba? Tapos pagka kay Bryce Hernandez, tiwalang-tiwala ka. Pero pagka kay Diskaya, itong spouses na ito, hindi mo pinapakinggan. Hindi mo man lang binabanggit yung mga congressman na kasabwat dito na binanggit ng mga Diskaya.
Di ba mga kababayan, kayo pong humusga. Para talagang merong kinikilingan itong si Tito Soto Kasasabihin mo, si Marcoleta hindi marunong mag-imbestiga. Hindi porke abogado, magaling na. Laging pinupuri mo yung sarili mo, matalino ako, matagal na ako, veterano na ako. Since 1992, alam ko na yung mga pasikot-sikot, eksperyensado ako, magaling ako, para akong si Solomon, hindi nagkakamali. Ganon, hindi ka nagkakamali. Parang ganon ang gusto mong palabasin na nakikita ng taong bayan, puro ikaw, puro ako, ang banggit mo ako. Pag nagdesisyon ka, ikaw na. Hindi mo man lang kinoconsider ang opinion ng mga kasama mo. Kaya balak ka ng sibakin bilang Senate President. Napakamanipis ng agwat ng 9 saka 15. Bumaliktad lang itong si Villar, yung magkapatid. Sibak ka na. Itong si Estrada, si JB, pag tinawagan nung tatay niya na si Erap, yari ka na. Si Cayetano, si Pia, paano pag niligawan nung kanyang kapatid? Dito ka na, yung pangulo mo. School bukol yan. Walang pakialam sa minority yan. Akala niya majority lang yung liderato niya. Paano yan? Paano yung dalawang balingbing din? Yung dalawang Tulfo, balingbing yan. Anytime pwede kang ibenta niyan. Tas ganyan pinapakita mo. 15 lang kayo, tapos siyam yung minority. Ngayon, paano pag bumaliktad lahat? Di kawawa ka. Unang araw pa lang, sablay ka na. Wala ka pang nagagawa niyan. Puro ka pa-interview. Sasabihin mo si Marcoleta hindi marunong. Kaya sinibak, nakikita ko walang direksyon. Ikaw ngayon. Unang araw pa lang, sablay na. Ngayon, binabalak ka ng sibakin. Pinaplano na ikodeta ka na. Ngayon, gagawin mo pang noon time show Bulaga itong Senado. Yung batas na yung pagbibigay ng state witness, hindi mo pinirmahan. May batas yan pero hindi mo binasa. Narinig mo lang kay SOJ Rimulya. Tapos yun naman ang sinunod mo. Iyan kasi kung hindi abogado, hindi alam yung mga legalities na pag-uusap. Pati batas hindi mo alam. Porque nabasa mo sa dyaryo na sinabi ni Rimulya na ang polisiya ng SOJ bago magbigay ng state witness, yung spouse ng Diskaya, sisingilin muna. Wala po yan sa batas. Di ba mga kababayan? Nag-a-apply pa lang ito, sinabihan mo na, balik nyo muna ninakaw nyo. Di ba mga kababayan? Ituloy pa natin. Basag na basag ito sa Senado. Siya yung ginawang pulutan ng mga minority dito. Na misunderstood nila completely. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Like for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives. And the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So, ayun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Ngayon, to answer the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Yes, Mr. President. Mr. President, with the permission of the body,
we made a study on the action that transpired the last 2 days on the recommitment of Bryce Hernandez dito po sa atin sa Senado. To put on record, this is how it transpired. Last week, it was requested by, of course, the House of Representatives that we detain him in the House of Representatives. Hindi po kayo pumayag. Ang sabi nyo, kung ganun po ang gusto ni Hernandez kasi ayaw nyo pong bumalik dito, ang sinabi mo, hindi pwede. Dapat neutral and safe area doon po sa PNP Custodial Center. So nagkaroon po tayo ng debate dito dahil it was our distinguished colleague Senator Marcoleta who raised the issue that why was he put in the PNP Custodial area and not to the Senate detention facility, which was seconded by many of the members of the minority. A debate ensued. After the debate, Inspired. O, kita nyo mga kababayan, pinagtatanggol pa ni Zubiri. Alam nyo din ang Caracas si Zubiri, mga kababayan. Ay, naku po, nagkaroon pa ng lunchtime ito na iniinggit yung minority na ang sarap kumain. Nakakala ni Zubiri at ni itong tatlong ito, Soto at Ping Lacson, sila lang ang mga senador. Di ba mga kababayan? O, ano sinasabi ng mga komento dito? Naku, sabog na sabog. Galit na galit ang taong bayan. Ito po, ang mga sinasabi dito. Talagang binabato ng batikos itong si Soto dito, mga kababayan. Galit na galit ang mga tao. Mabuhay kayo, General Bato. Iyang si Soto, ginagawang itbulaga ang Senado. Hindi naman kasi abogado. O ano sa tingin nyo? Gosen Bato, mabuhay ka. Yang si Soto, hindi gaya ni kay Soto. Magaling. Yan si Tito Soto, iskul bukol yan. Naku po, nakakahiya si Soto. Ginagamit pa si Vico Soto. Mga kababayan, may video ito umiiyak. Napahagulgul kasi yung title, Tito Soto, Bow cries to defend himself na ginagamit daw yung pamangkin niya na si Vico Soto. Nakakasama kayo ng loob. Naglabas ang sama ng loob, nakakahiya Exactly, Bato, saludo kami sa'yo. Tito Soto, hindi kami mga trolls, taong bayan kami, halata naman ang ginagawa mo. Meron kang kinikilingan. Ayan na mga kababayan. Good job, Senator Bato. Talagang sinabi mo lang ang katotohanan. Sabi ni Evangeline. Na yang si Tito Soto, bata ni... Sino ito? Yung speaker. Gosen Bato. Bata mo ako. Tama lang, suplakin mo. Si Tito Soto, iskul bukol. Palakol. Ang grado laging 74. Grabe naman yan. Nadali mo noon time show, Itbulaga. Magsama kayo na ba isganda, sabi ni Bungangera, 9503. Oh. Unang-una, pwede kami trolls, totoo kaming tao. Oh. Yang sinasabi mo na mga trolls, Tito Soto, hindi trolls yan, mga tao yan. Sasabihin mo, hindi nakakaintindi ng parliamentary, mga ganun-ganon. Salute sa'yo, General Bato. Bata mo ako. Ayaw ko kay Soto. Halata na may kinikilingan. Yes, that's our Bato. Batong Bato. Binato. Binatog. Itong si Soto na parang kumakain ng binatog. Kaya utak niya binatog. Sabi ni Kulas, 7985. Hoy, Tuta Soto, please resign. Mag-resign ka na. We are not trolls. Totoo kaming tao. Yes, you are Tuta. Wala kang kwenta. Resign. Sana mabalik ang pinagsasasabi mo sa'yo. Yes, hindi noon time show. Mabuhay ka, Bato. Noon time show ang ginagawa nitong
itong Soto na ito. Good job, Bato. Batong-bato na kami kay Soto. Diba, mga kababayan? Na-impress kami sa'yo, Bato. Yang si Soto, walang kwenta. Mag-resign ka na. Bumaba ka na, school bukol ka. Grabe mga taong bayan. Sinasabing trolls. Trolls ba mga ito, Tito Soto? Mahihiya-hiya ka naman sa kakasabi na trolls. Diba? Porque binabash ka, trolls na. So pag hindi pumanig sa'yo, trolls na. Yan tayo, Tito Soto. Tapos ngayon, sinasabihan kang tuta, umiiyak ka ngayon. O, di ba mga kababayan? O, ito po. Suspension, and we all suggested na sa Pasay City Jail na lang po dahil malapit po sa Senado. Pero let's not forget the fact that originally, the position of the minority was to bring him back to the Pasay City Detention. It was only I who made the recommendation during the break that we keep it in Pasay City Jail because I approached the minority and you all agreed to my recommendation. And then after we started the session once more, the motion was done by the minority, graciously done by the minority, to move him instead to the Pasay City Jail. But upon consultation of the chairperson of the Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, the Senate President granted the request as the chairperson of the Blue Ribbon Committee requested that he be brought back to the Senate, which was really, yun talaga ang posisyon ng gusto ng ating minority at the time, para wala ng gulo, pumayag po kayo na dito na lang sa Senado, at may request na rin po, for the record, may sulat po si Bryce Hernandez, ang mga abogado niya, na ibalik siya dito, at yan po ay confirmed sa kanilang hearing this morning for his writ of amparo before the Pasay City Regional Trial Court. Sinabi po ay doon na lang po ako sa Senado ilagay. So, the Senate President acted on the request na gusto ibalik na lang po dito. Tayo naman po ang tayo naman po ay may kustudiya niya sa kanya. At as a matter of fact, while watching the press con of our distinguished good colleague, Senator Marcoleta, nung tinanong sa kanya, sinagot po ni Senator Marcoleta ay tama naman po yan. Dapat talaga dito siya sa Senado. Kasi tayo po ang may kustudiya. Sinabi po ng ating mahal na senador yun. So we also pursuant to Article 6, Section 6 of the Rules of the Blue Ribbon Committee, which states, a witness cited in contempt may be ordered to be detained in such a place, be designated by the committee or concurrence of the Senate President by either detention order or commitment order. And under that commitment order, wherein the witness cited contempt refuses to produce documents required of him and her, or to be sworn or to testify, or maliciously evades or misleads the committee, or otherwise purge himself or herself of that contempt, may be ordered to be committed to any jail or prison facility upon recommendation of the committee through the chairman or the concurrence of the Senate President. So in this case po, the chairman had requested that he be brought back to the Senate for detention. It's not a violation of any rule, Mr. Chairman. Kasi nga, nabuljak na kayo ni Marcoleta, kaya nyo binabalik. Pero pag hindi yan nakita ni Marcoleta at hindi kayo dinibate, gagawin yung mga bobo ang mga taong bayan. Isipin nyo para yung binigay lang at pinakidnap sa Kongreso at kung saan nila gusto, yun ang susundin nyo. Wala ba kayong mga desisyon dyan? Hawak yan ng Senado. Hawak yung kustodiya. Chairman ba si Senador Marcoleta, ni-request niya na yan, siya ang nagpa-contempt dyan, tapos ililipat nyo bigla. Kaya kayo nasusupalpal subiri Kaya ka naggaganyan, kasi nga nabulgar na kayo O ngayon, anong sasabihin mo? O, di ba? O yan, pinagtanggol mo si Tito Soto, ngayon nabuljak ka din. O kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? O eto mga komento. Nako, subiri, wag ka na magpalusot, sabi ni Kengkoy. Itbulaga, iskul bukol, lumayas ka na.
Sabi ni Harold Samson. Tama ba? Banatan mo yung si Tito Soto. Iskul bukol bulakbol. Absinero. Baon niya, saging. Kaya walang utak. Mabuhay ka, bato. Tama yan. Supalpalin mo hanggang mawala ang ano niyan, talino niyan. Wala naman talagang talino na dala yan. Binabanatan si Marcoleta na sinasabi niya hindi marunong mag-imbestiga. Ikaw marunong ka. Hindi ka nga marunong magbasa ng batas Nabasa mo lang sa dyaryo, sabi ni Kumag 37. Soto, aso na Tambaluslos at Marcos. Pinoprotektor ng Kongreso. Galit na galit sa kapwa senador. Tignan nyo mga kababayan. May sira ka na, Tito Soto. Dapat palitan ka ni Marcoleta or si Cayetano. Hindi ka pwede dyan, sabi ni Siraulo 85. Mga kababayan, anong masasabi nyo sa eksenang ito na sinabihan si Soto na wag gawing Itbulaga o ng time show ang Senado at wag tawaging trolls ang taong bayan? Ito na po. Mag-like at mag-share. Ipakalat nyo po ito. Mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. Balitang balita na hindi binabalita. Dito sumabog ang unang balita. Kaya mga kababayan, ibahagi nyo po ito. Mabuhay. I-like nyo, i-subscribe nyo at ipakalat nyo sa buong mundo ito. Salamat po.